Ibinalita kay Riboko na napaalis na rin nila si General Ordo ng N dahil kay General Shibasho. Nasakop na ng Qin ang maliit na kastilyo ng Shou pero wala silang pinatay na mga tao dahil sa mahigpit na utos ni General Osen. Malaking palaisipan pa rin kila Ten at Moten kung ba't nagaksaya pa sila ng panahon gayong mauubusan na sila ng pagkain. Natatakot ang mamamayan ng Shou subalit naging mabuti si Osen sa kanila kaya imbis na patayin ay pinauwi niya na lang ang mga ito sa Ye Castle. Nagagalit na si Shin dahil tila di na ginagawa ni General Osen ang misyon ngunit tumindig ito sa kanyang harapan ng may nakakatakot na titig at sinabing tansyado niya kung kailan ang pagdating ni Riboko kaya sa ngayon ay dapat muna nilang sakupin ang iba pang mga maliliit na Shou Castle. Dumating ang report na nabawi na ng Shou ang Laiwei Castle kaya wala na silang lalabasan. Samantala ang Qin Army ay nagpatuloy sa pananakop kaya maraming mamamayan ang naglakbay patungo sa Ye Castle. Nagtataka na sila kaya sinabi ni Kyukai na strategy ito ni Osen upang maubusan ng pagkain ang Ye Castle. Pinuntahan ni Riboko ang dalawang dating lieutenant ni former Great General Rin Shoujo na sila Gyuan at Zhao Ilang upang madagdagan ang kanilang puwersa dahil sa balak nilang cornerin ng Qin Army. Dumating si Tandang Hujo para ibalita na sinakop ng Qin ang marami nilang maliliit na kastilyo at pinauwi sa Ye ang marami nilang mamamayan. Dahil dito ay maaaring maubos ang nakaimbak na pagkain sa Ye. Subalit utos ng Lord of Ye na si Count Zhaoji na tulungan ng lahat ng ito kahit magkaubusan pa sila ng pagkain. Dahil sa strategy na ito ay nalaman ni Riboko na nais ni Osen na magutom sila bago pa maubusan ng pagkain ng Qin Army. Maging si Konki ay napahanga sa naisip ni Osen. Samantala kaharap ni Riboko ang walang kwentang hari na walang pake sa hinaharap ng Shou dahil malapit na rin siyang mamatay dahil sa kanyang lumalalang kalusugan. At bago pa siya umalis ay pinagbantaan pa siya nito. Subalit ang pag-asa ni Riboko ay nakatuon sa susunod sa trono na si Prince Jia na siyang pag-asa ng Shou. Giit ni Osen na kung susugod sila sa Ye ay mapapaligiran lang sila ng Shou Army mula sa Yangtze at Laoyang Castle. Kaya pinaiwan niya ang Konki Army sa Ye at si Heki ay inutusan na magdala ng 10,000 kawal upang tulungan ang Mountain Queen na kalabanin ang 100,000 na Shou Army mula sa Laoyang dahil 50,000 lang ang mga mountain folks. Sa Yangtze naman ipapadala ni Osen ang natitira nilang army na nasa 88,000 dahil kailangan nila itong masakop dahil ito ang siguradong sasamahan ni Riboko sa pag-atake. Nang mabalitaan nito ni Riboko ay inutusan niya si Shun Suijo na pangunahan ng Laoyang Castle at gawin niyang lieutenant si General Ko Sanryu, samantala sila ay patungo sa Yangtze Castle upang harapin si Osen. Sa Laoyang ay nakarating kay Ko Sanryu ang utos ni Riboko na humingi sila ng tulong sa unit na nasa loob ng Laoyang. Nagtaka sila dahil malaki naman ang lamang nila sa bilang ng mga mountain folks pero alam ni Kosan na nag-iingat lang si Riboko. Samantala nakahanda anumang oras ang mountain folks sa pamumuno ni Yu Tanwa. Di daw akalain ng King of Figo na si Capro na lalaban sila ng magkasama dahil napagkaisa sila ng Mountain Queen. Napansin nilang kumikilos na ang Ing at Ong tribe kaya pinalipad ni Capro ang ibon upang magmasid sa kasumugod na ang mga ito na pinagpapatay ang mga kawawang sundalo ng Shou sa kaliwa at kanang unit. Umatake na rin ang main force sa pamumuno nila Bajio at Capro na sinagasaan lang ang mga kalaban. Samantala sa lugar ng Juhai Plain ay nakaposisyon na sa mataas at magkabilang bahagi sila Osen at Riboko. Napuno ng mga tao ang Ye Castle samantala sa labas ay patuloy na nakipaglaban si Ringyoko na kanang kamay ni Konki dahil di ito nakalaban sa Kokuyo Hill. Saka dumating ang mga request ng reinforcement ngunit si Maruan ang inutusan ni Konki na mag-command. Di makapaniwala sila Shin sa magiging positioning nila pero di tumanggi si Moten. Saka pinakita ang board ng kabuoang posisyon. Sa gitna ay may 60k soldiers si Riboko at si Osen naman ay may 58k. Sa kanan ay may 25k soldiers sila Ohan at General Ako at makakaharap nila ang 30k soldier nila Zhao Ilang, Manansi, at Yu Ying. Ngunit sa kaliwa ay 5,000 lang ang Gakoka Force laban sa 30,000 Dalian Army. Inilagay sa likod sila Shin dahil sila ang secret weapon. Kahit na 5,000 lang sila Moten ay nagsimula pa rin silang sumugod kaya pinag-utos ni Kozen na protektahan ng Young Lord ngunit giit ni Rikosen na isang magaling ng mandirigma si Moten. Nakarating kila Kisui ang report at agad na dumating si Moten na winasak ang depensa ng Lian Army. Kaya pinag-utos ni Kisui na likuran nila ang mga ito pero bago ito mangyari ay mabilis na umatras sila Moten. Ngunit hinabol pa rin sila ng mga ito na mas mabilis ang mga kabayo. Mabuti na lang ay tinulungan sila ni Rikosen kaya nakaikot sila at muling umatake sa mga kalaban ngunit umatras na rin ang mga ito kaya sila ang umatake mula sa likod na ikinainis ng sumugod na Batey. Dahil dito ay nagpasyang tumakbo sila Moten ngunit napakabilis ng kabayo nila Batey kaya mapapatay na ang dalawa nilang sugatan, mabuti ay iniligtas sila ng unit ni Lieutenant Kozen.
Subalit napatay ni Bate ang dalawang sumugod. Kaya nagsugura na ang dalawang panig. Napansin ni Kisui na nasa 1,000 na agad ang nabawas sa kanya kaya pinag-utos sa buo niyang army na patayin si Moten. Subalit di nila inaasahan na ipapadala doon ni Osen ng officer niyang si General Mako sa pamamagitan ng wave formation upang maitago ang tunay na bilang nila. Pinagpapatay ng mga ito ang maraming sundalo ng show. Naisip ng kasama na wala namang kwenta ang Lian Army. Ngunit alam ni General Mako na dahil ito sa Gakuka Force kaya napahanga na rin siya kay Moten na kanina ay pinagdudahan niya ang kakayahan. Subalit nalaman ni Kisui na nasa 25,000 lang ang Qin Army sa left flank kaya mas nakakalamang ang 30,000 niya. Ngunit di niya sinabi sa mga kasama na libo-libo na rin ang nabawas sa kanila nang dahil na rin kay Moten. At di rin alam ni Kisui na umaayon ang lahat sa plano ni Osen. Naalala ni Osen nung niyaya niyang magtrabaho sa kanya si Moten subalit sinabi ng binata na mas unahin niya ang kanyang anak na si Ohan. Samantala sa kanan kung nasaan sila Ohan ay naghahanda na ang katapat nilang mga show general. Nagtataka si Banyu kung ba't wala pa silang natatanggap na command. Nang dumating si General Ako at sinabing reserve unit lang ang Gyokuhu Force. Ngunit nais ni Ohan na lumaban sa frontline at sinabing itigil na ang pagbibigay ng special treatment sa kanya. Ngunit sa paningin ng iba ay tila walang kumpiyansa si Osen sa kanyang anak. Saka pinaliwanag ni Ako na kakailanganin nila ang Gyokuhu Force sa tamang pagkakataon. Unang sumugod si General Yu Ying kaya sumugod na rin si General Ako at sinabi ni Konjo kay Ohan na ito ang kanang kamay ng kanyang ama kaya di maipagkakaila ang lakas at pride na meron ng Ako Army. Subalit kumilos na rin si Show General Manansi at winasak ang Ako unit mula sa gilid nito. Kaya sumugod ang backup na cavalry unit ng Qin subalit meron ring inihanda si Manansi para sa kanila kaya nakapagpatuloy ito sa pagpatay sa Qin soldiers. Kahit wala pang komanda ay sumugod na sila Ohan at pinagpapatay ang maraming sundalo ng show. Dahil dito ay nagpasya na lang si Ako na tulungan itong cornerin si Manansi. Balak ni Ohan na lumapit kay Manansi kaya pinasamahan ito ni Konjo kay Gongkang. Saka naisip nilang tumatalino na talaga sa strategy si Ohan na nagmana sa kanyang ama. Humingi rin ng tulong si Gongkang kay Sia Gio. Ngunit sinalubong sila at hinati sa gitna ni Manansi ang dalawang kasama. Nagpakilala si Manansi ngunit ngayon lang daw narinig ni Ohan ang kanyang pangalan. Inatake siya ni Ohan ngunit walang kwenta saka pinag-usapan nila ang tungkol sa magkaibang ideolohiya kaya sila naglalaban. Umatake ng mabilis si Ohan at tinamaan ang armor nito. Napansin ng mga kasama na mas malakas na ngayon ang Young Lord. Sa katunayan ay napahanga rin niya maging si Manansi. Ngunit malapit na ang reinforcement ng Qin kaya nang sumugod ay hinawakan niya ang binata at muntik nang masuntok pero nakatakas ito. At sinabing marami na daw binasag na bungo ang kanyang kamao. Binigay sa kanya ng kasama ang sandata upang masalag ang atake ni General Ako. Napansin ni Zhao Ilang na nakarecover ang unit ni Yu Ying dahil kay Manansi. Si Shin naman ay inutusan ni Osen na tumulong sa left flank at kunin ang ulo ng isang show general. Samantala sa kabilang bahagi ay nakikipagpatayan na rin ng Mountain Folk sa army ni Ko Sanrio at napansin ni Heki na napakalalakas ng army ni Yu Tanwa. Dumating sa gitna si Shun Suijo na may kinaladkad na Mountain Folk saka pinagpapatay bilang pagbabanta kaya tinandaan siya ni Yu Tanwa. Pagdating ay pinag-utos ni Shun Suijo na umatras sila patungo sa Laoyang Castle upang siguruhing mauubos nila ang mga kalaban at walang makarating kay Riboko. Nais din niyang humingi ng tulong sa tribo sa Laoyang ngunit nagdadalawang isip si Ko Sanrio. Umatras nga ang Show Army kaya sumunod sila Yu Tanwa at alam nilang may reinforcement ang mga ito sa patutunguhan. Sa destinasyon ay nakita nila ang mga lobo na pagmamay-ari ng malulupit na Kwanrong tribe mula sa Laoyang Castle. Nagtaka ang mga kasama kung ba't nasa teritoryo ng Show ang mga ito kaya sinabi ni Shun Suijo na nauna pa ang mga ito sa kanila kaya nakipagbabutihan na lang ang Show subalit di pa rin sila nito tanggap. Biglang sumugod ang mga ito kaya gumawa ng daan ang Show Army at nagbabala si Yu Tanwa ngunit pinagpapatay agad ang marami niyang tauhan. Muntik ng patayin ng King of Kwanrong si Shun Suijo ngunit nagsalita ito ng kanilang lingwahe. Kaibigan pala ito ni Riboko dahil binibigyan daw siya ng masarap na karne ng tupa kada taon pero delikado pa rin na patayin sila nito kaya kabado ang lahat. Mabuti na lang ay pumayag ito kapalit ng karne ng matandang tupa taon-taon simula ngayon. Nagbabala si Shun Suijo kay Yu Tanwa pero kilala na pala ito ng Kwanrong King. Patuloy ang pagsugod ng Kwanrong tribe kaya nagpas siyang umatras sila Yu Tanwa ngunit balak habulin ng Kwanrong King. Ngunit nagpas siya ang Mountain Queen na kunin ng bundok kaya sumugod sila at nanalo pa rin kahit alanganin ang posisyon. At mula dito ay pinagpapana nila ang mga warrior ng Kwanrong tribe na nasa ibaba ngunit umakyat din ng iba na winasak lang ni Yu Tanwa. Nagpa-translate si Capro upang sabihin kay Heki na nakagawa ng base si Yu Tanwa at kailangan nilang mag-regroup upang umatake pero alam na daw ni Heki ang sitwasyon. Samantala palihim na nagtungo sila Shin sa left flank sa utos ni General Osen. Nakita ng Hishin Force na masyadong malalim ang pinasok ng Mako Army. Nakita rin nilang malapit na ang Gakuka Force kay Kisui.
Dahil target rin nila si Kisui ay pinag-utos ni Shin na kumilos. Patungo na sila Shin kay Kisui saka pinag-utos na iangat ang flag nila dahil mapapansin rin naman sila ng mga ito. Nabahala si Kisui dahil pinagtutulungan siya ng 3 unit kaya pinag-utos na umatras muna sila ngunit masisira ang kanilang formation kaya nagpresenta ang Ryuto unit na sumugod upang ipaghiganti si General Ryuto na pinatay ni Kyokai. Patuloy ang pagwawala ni Batei ngunit di pa rin siya makaalis dahil sa tatag ng Mako unit. Dumating ang mga tauhan ni Ryuto na pinagpapatay ni Kyokai saka nagpatuloy sila sa pagsugod at nang makita ni Moten ay sumabay sila dito. Mas lalong lumalala ang sitwasyon para kay Kisui dahil napapaligiran na siya ng unit nila Shin at Moten. Subalit di inaasahan na darating si Riboko na chin-up-chop ang katawan ni General Mako. Di inaasahan ni Kisui na nagtungo doon ang commanding general. Ipinamalita ni Kisui ang tagumpay ni Riboko kaya biglang tumaas ang moral ng show na sinagasaan lang ang Chin soldiers kaya nawala ang pagkakataon nila Shin. Nag-iisip pa si Ten ngunit sumugod na si Shin kaya sinamahan nila ito. Si Riboko pala ang target ni Shin ngunit naiiwan sila dahil mas mabilis ang kabayo ng mga ito. Nakuha pang manginis ni Riboko pero nagpapahabol lang pala ito sa isang trap na nalaman ni Ten kaya tumigil sila at nagbanta na lang si Shin na ang pole axe ni Oki ang gagamitin upang pugutan ng ulo si Riboko. Pagbalik ay nakita nila Shin na natatalo na sila. Dumating si Moten at sinabing kailangan nilang manalo sa left flank dahil dito nakasalalay ang buong digmaan. Nawala ng pag-asa ang mga officer ni General Mako nang dumating sila Shin at Moten para iligtas ang mga ito. Bagamat nawala ng pag-asa ay kinausap sila ni Moten upang ibalik ang kanilang naglahong moral. Napilitan ng officer ni Mako na magsinungaling na nakaligtas ang kanilang general. Nagtaka si Shin kaya giit ni Moten na kailangan ito upang di maubos ang buong Mako unit. Saka gumawa ng plano si Moten na buhayin ang iba pang unit na nawala ng pag-asa. Sumugod si Shin ngunit nahihirapan ang kanyang mga kasama kaya tinulungan sila ng captain. Pinagpapatay ni Rikusen ang mga kalaban at doon nila itinayo ang flag ni General Mako upang makita ng mga kawal nito ngunit naging target din sila ng Show Cavalry. Gayunpaman ay sinabi ng officer na nakaligtas ang kanilang general kaya nabuhay ang loob ng mga ito. Napahanga sila Ten sa lakas ng mga kawal ni Mako ngunit alam ni Moten na kailangan nila ng bagong strategy upang makasurvive ang mga ito. Nagtaka si Batei kung ba't lumakas muli ang mga kalaban. Nais ni Moten na magpadala pa ng mga reinforcement ngunit nag-aalala na ang mga kasama sa sarili nilang unit. Maging si Ten ay naintindihan na ang nais gawin ni Moten at napahanga din siya sa husay nito sa strategy. Sumugod sila Batei at target nila ang grupo nila Shin. Nais kalabanin ni Shin si Batei pero pinaalala ni Kyokai ang utos na wag niya itong lalabanan dahil mas malakas ito sa kanila. Sa halip ay magpahabol daw sila upang mapalayo si Batei sa digmaan. Saka nagbigay sila Moten ng signal upang lumabas ang 3,000 niyang itinagong cavalry sa pamumuno ni Kozen upang maging reinforcement kila Rikusen. Tapos nag-push sila sa frontline patungo sa headquarters ni Kisui. Kinuha ni Kisui ang pole axe at sinalubong na rin sila. Kaya pinag-utos ni Moten na gumawa ng formation upang kalabanin si General Kisui. Natapos na ang malagim na digmaan sa bandang Laoyang Castle para sa araw na ito. Ngunit napakaraming namatay sa mga kawal ni Yu Tanwa kaya inis na inis ito. Dumating naman ang balita kay Riboko na natalo si Kisui at nahanap na rin ni Shin si Moten na bayani ng digmaan. Samantala sa City of Ye ay nagugutom na ang mga tao. Pero sila Konki ay niluluto ang mga kabayong napapatay sa laban at nakatulog na agad si Ringyoko dahil gamit na gamit sila sa digmaan. Nakarating sa Gyokuho Force ang pagkamatay ng kaliwang kamay ni Osen na si Mako. Ngunit alam daw ni Ohan na mga pyesa lang ang turing ng kanyang ama sa mga tauhan kaya papalitan niya lang ito ng walang halong emosyon. Nang dahil sa tagumpay ni Moten ay nagpasalamat sa kanya ang mga nakaligtas mula sa Mako Army. Saka dumating ang mensahero ni Osen at sinabi na ginagawa niyang pansamantalang general si Moten upang maging pinuno ng buong left flank kaya nabigla din ang mga kasama at sumaludo sa kanya ang Mako Army. Ang Shin Force daw ay pinapauwi na sa Central Army. Nag-alala si General Ako sa left flank kaya sinabi ni Osen na may tiwala siya sa talino ng anak ni Mobo. Ngunit kinabukasan ay alam niyang may magsisimula na rin sa right flank. Kinabukasan ay naghanda kaagad ang Gyokuho Force at Ako Army. Ngunit nakahanda na rin si Zhao Ilang. Sumugod na ang magkabilang panig at nagpatayan ng mga kawal ngunit napansin ng Chin na di kumikilos ang ibang unit ng show. Kagabi ay sinabi ni Zhao Ilang na may isusunod sila sa pagkamatay ni General Mako. Sumugod na rin ang Zhao Ilang unit na nagmula sa likod. Pinagtibay naman ng Chin ang mga shield subalit lumiko lang ang mga ito at sa grupo ni Ohan umatake. Kaya sumugod sila Ako upang iligtas ang Young Lord subalit dumating si Manansi para pigilan si Ako. Kaya ang mga kasama na lang ang inutusan niyang tumulong kay Ohan. Nagsimula na rin ang baliw na si Yu Ying habang hirap na sila Gongkang at Konjo ngunit nakatulala lang si Ohan. Naalala ni Ohan ang sinabi ni Moten kung saan nakikita niya na ang nakikita ng mga great general. Saka pinag-utos nito na samahan siya nila Banyu at Konju. Nabalita kay Zhao Ilang ang pagtakbo ng Gyokuho Force ngunit alam nilang papatayin lang nila Shu Shao at Shulin ang mga ito.
Subalit isang decoy lang pala ang nakita dahil nakahiwalay pala sila Oh-han at tumatakbo ng mabilis para di sila makorner kaya nakatagos na sila bago pa dumating sila Zhao Ilang. Ngunit nagtataka sila kung ba't dire-diretso sila Oh-han patungo sa maraming show army. Lumiko sila Oh-han ngunit pinaulanan sila ng mga palaso. Nagtataka si Konjo kaya sinabi ng Young Lord na patungo sila sa kahinaan ng show na siyang sulok ng formation. Naintindihan ni General Ako na binabalak ni Oh-han ang pincer attack kaya pinag-utos niya ang pagsugod patungo sa direksyon nito. Sumugod na ang Young Lord at napahanga naman si Zhao Ilang sa talino ni Oh-han. Makikita sa itaas ang pincer formation ng Qin sa show army at nabahala si Manansi pero pinag-utos na mag-focus sila sa pagpatay kay General Ako. Napakarami ng request na reinforcement ngunit nag-focus si Zhao Ilang kaya nakaisip siya ng pangontra sa pincer attack ni Oh-han. Mabuti na lang ay sumugod si Yahua Jin para sa kanila. Pero pinag-utos din ni Oh-han na magpadala ng 30 cavalry para protektahan ito saka nagpatuloy na naman ang patayan. Saka napansin nila Ako na napakalakas na ng kanilang Young Lord. Natapos na naman ang araw at nagpasya si Riboko na magtungo kay Gyuon. Nagalit si Batey dahil wala siyang aksyon ngayong araw dahil nagpasya si Moten na maghintay at magbantay. Bakas ang ngiti ni Oh-han dahil marami ang pumupuri sa kanyang talino kaya marami silang napatay. Kinilala na rin ni General Ako ang kanyang husay at niyaya siya sa strategy meeting. Nagkukunwari naman si Bihei na naiinis dahil wala sila sa labanan. Tinawag silang mga pagong ni Garo kaya nainis sa kanya si Suga na pinakalma ni Bihei pero ginatungan pa ni Sho sa kaya nainis na rin si Gakurai. Pero sinuntok ito ng captain na naiinis dahil baka matakot ang mga rookie sa kanila. At siniguro na darating din ang panahon para sa Hishin Force pero naiinis siya sa magandang balita kay Oh-han. Pero nagbibiruan lang pala sila para hindi maburyong. Inihanda na ang hapunan pero napansin nilang nabawasan ang rasyon ng pagkain. Pero kailangan nilang ilihim ito sa mga kasama para maiwasan ng panik. Kinabukasan ay naghihintay lang ang right flank ng Qin dahil gumalaw daw si Riboko kaya kailangan nilang magmasid. Kalaunan ay dumating ang 10,000 reinforcement ng show mula sa Central Army. Nabahala ang mga kasama ngunit pinaintindi ni Oh-han na ang dumagdag sa kalaban nila ay nabawas naman sa kalaban ng kanyang ama sa Central Army kaya magpatuloy lang sila sa pagpatay sa mga ito kaya tumaas ang moral ng mga kawal at dinagdagan pa ito ni General Ako. Pero naisip ni Riboko na tatahimik din ang mga ito pag nalaman na kasing lakas ni Ren pa ang makakalaban nila na dati ring miyembro ng Three Greats na si Rin Shoujo at kasama pa nito ang dating lieutenant na si Gyuon.